Catherine Bernardo, gaano katotoo na merong ni-reject na isang leading man? No, sino nga ba ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong ipaabot ang aking pasasalamat for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood. And for today's video, si Miss Catherine Bernardo pong isa si pinaka most talked o kumbaga parang siya talaga yung laman ng mga balita ngayon at pinag-uusapan at sobrang engage ang lahat ng mga tao sa mga nagaganap sa buhay niya. At isa na rito yung mga success and success story ni Miss Catherine. Nagsimula ito nung siya po ay nagkaroon ng renewal ng kanyang kontrata sa ABS-CBN last Feb 2024. Sa kanya pong interview ay meron po siyang mga pinabago at pina-revise doon po sa kanyang contract, no, sa kanyang contract signing. Dahil kung dati po kasi parang ang isang kontrata kasi ng isang artista, bago po nila pirmahan yan, padadalan po muna nila yung artista sa kanilang bahay, yung mailing address nila or even sa email para po basahin ng kanilang attorney yung nilalaman ng kontrata bago po sila pumirma. Bago sila pumunta dun sa live, nabasa na po yan ni Catherine. Pati ng manager niya, pati ng kanyang attorney, kasi talagang pinag-aaralan po nila yan. At isa sa mga pinarevise nga ni Miss Catherine na ayaw niya ng permanenteng love team. Kaya naman marami palang nakapila talaga dito na si Mr. Enrique Hill, si Ruro Madrid, si Mr. etong si Cedric Juan na isa sa mga tinanghal na best actor. Nakapila din pala kay Miss Catherine yan. Ang dami pong mga actors po na nakapila sa kanya, si Mr. Paulo Avellino, isa rin sa mga dream nito na makatrabaho si Catherine Bernardo. Ganon din po si Mr. Jericho Rosales. Matatandaan po ninyo na marami po mga actors na talagang pag tinatanong kung sino yung dream actress na gusto nila makasama at ang sinasabi nila ay isang Catherine Bernardo. Nakapila din pala itong si Mr. James Reid para kay Miss Catherine Bernardo, pero yun nga, hindi nagtagumpay kasi sa dami ng mga naganap sa buhay ni Mr. James Reid, yung paghiwalay nila ni Nadine. Maging si recently ay napabalita rin na gusto rin ni Mr. David Licauco na pumila para kay Miss Catherine. Ganon din naman itong si Piolo Pascual, no? Nakapila din pala to para makatrabaho si Catherine Bernardo. Pero ang ending, ang pinaka nagwagi talaga sa lahat na nakapila ay si Mr. Alden Richards. At isa sa mga parang wala po sa lineup, yung kanyang ex, no? Isa sa mga pinatanggal niya yon. At pinalagay niya or parang sinabi niya dun sa kanyang interview na ayaw niyang mag-stuck sa leading man. Gusto niya iba-iba yung makakasama niya kasi parang nung nangyari sa parang ito yung isa sa mga realization kung bakit si Miss Catherine Bernardo is talagang tumatanggap siya ng mga or namimili siya, 'di ba, ng mga panibagong makakalab team niya or panibagong lalaki na pwedeng i-partner sa kanya kasi yun talaga yung included doon po sa kanyang kontrata. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit hindi po nag-materialize yung pinangako ng ABS-CBN. Bukod po kasi sa rason na parang yung gagawin or i-remake nilang serye ay napakamahal, talagang parang gusto po ni Miss Catherine na panibago. Kaya nga sa isang post, sabi niya, no, Catherine Bernardo, pasabog ang makakasama sa bagong proyekto. Ibig sabihin, marami pong nangangarap na mga Katniel fans na si Mr. Daniel Padilla daw makakasama nito sa bago nitong proyekto na bagay na tinanggihan na isa sa mga kinansela ni Miss Catherine Bernardo na makasama yung kanyang ex-boyfriend dun sa kanyang proyekto. Si Alden Richards naman is parang nagdeklara siya na hindi muna siya gagawa ng mga serye, no? At inaantay din niya kung kailan po magsisimula yung kanilang movie ni Miss Julia Barreto. Kaya wag tayo masyadong magtaka kung bakit ibang lalaki ang ipapartner sa kanya sa susunod na
project ni Miss Catherine. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin si Dong Tat. Sabi niya, fake naman talaga yung Frankie. Di nga siguro siya kilala ni Alden eh. Baka crush niya si Alden kaya tinapik at kinalabit nung nanay na bata si Alden. Sabay mention name ni Frankie. Parang pinapainggit lang niya si Frankie na Alden is in the house. Ay, nabasa niyo po ang ibig sabihin ng video clip na yon, na bagay na parang lumaki lang dahil pinagbabasihan niyo na tinutukso nga itong si Frankie Primavera kay Alden dahil nandun nga siya. Pero parang pang-inggit lang ganon. Sabi ni Miss Aurora, grabe namang comment na di kikitang HLA. Kung di dahil kay Alden, bakit nung sila ni Maine Mendoza di naman kumita pelikula ng ganyang kalaki? 1.6 billion baligtad. Baka di kikitang HLA kung hindi sikat ang love team niya. Di na lang suporta ng Kat din kung talagang idol nyo sila. True, di ba? Suportahan na lang, wag nang i-bash. 'Di ba? Mas masarap kasi yung ganun, parang positive lang lahat, 'di ba? And another one, sabi ni Miss Maria Hernandez, tigilan niyo nang gamitin ang name ni Kata, talakayin niyo na at kalkalin ang buhay ng mga artista. Di nyo ba naiisip kahit minsan they also deserve some spaces for themselves? Hindi nyo sila pag-aari. Kapag kayo ba kinalkal ang buhay nyo, matutuwa ba kayo? Minsan, ibigay nyo na sa kanila ang konting privacy. Hindi nyo pag-aari ang buhay ng artista. Okay lang namang humanga, pero dapat alam nyo ang limitasyon ng bawat isa. Actually po, kahit naman kalkalin ang buhay ni Miss Catherine, hindi naman siya na-harm, diba? So, public figure siya, kaya talagang mangyayari yan. Sabi po ni Miss Demetrius, Mr. Demetrius, ako hindi na naniniwala kasi ang old ng girl, hindi fresh. Naniniwala akong mahilig yan si Alden sa tisay like Marian and beauty at mukhang fresh. Actually po, nung tinanong si Alden Richards kung ano talaga yung mga tipo niyang girl, kung tisay ba or morena, tinabi niya morena talaga. Sabi ni Miss Coco Channel, April is a cousin to Alden's. When Alden mentioned at the Biba meetings about what is healthy diet, he answered that this cousin is his nutritionist, and so April may be Alden's personal piece as healthy, which is true. Sabi ni Miss Ebuan, hello ma, walang cut din, matagal nang taken sa Alden, alam ni Catherine yan. Kung sinong girl at si Catherine mahal pa rin si Daniel, kaya di ba sabi ng Mami Min sa Catherine na ang magdesisyon sa buhay niya, kasi ang gusto ni Mami Min si Alden para kay Catherine. Ayun, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. Kasi with regards to that, na parang sinasabi na si Mr. Daniel pa rin talaga yung gusto ni Catherine. Somehow, minsan nakakaramdam din ako ng ganun eh. Pero, syempre, at the end of the day, it's all Catherine's decision matters, diba? And also, sabi ni Miss Geraldine, wala rin naman sinasabi na di niya niligawan si Kat, pero inadmit niya na may feeling siya kay Kat at susugal siya, pero hindi siya nagmamadali. Kayo lang naman nagmamadali, duh. And sabi ni Miss Herminia Mangilan, pogi ang boyfriend niya at matangkad. Ayun, sino kaya tinutukoy dito ni Ma'am Shi, no? Si Ma'am Shi Herminia Mangilan na pogi at matangkad. So, antay na lang natin kung sino ba yun. Another one. Sino pa ba to? Another comment. Sabi ni Mas Cheryl, they're both single. Hirap kasi sa mga fans. Gusto nila boyfriend kaagad. Hindi ba pwedeng paghihinga muna sa kaligawan? Galing pa sila sa promotion ng HLA. Inamin nga ni Alden na torpe siya. Di ba pwedeng hinay-hinay lang, Miss Dars? Nakita ko lang sockmates ni si Joby Vargas. Hinaluan niya pag binigyan daw na project ulit ang Kat din. Posible daw magiging sila. Tapos, uuwi daw sa pag-aasawa. Sana mabigyan sila ulit movie. Wow! O si Joby Vargas isa yan sa mga magagaling na na manghuhula. And sabi naman ni Ma'am si Marilu Santos, hi Miss Star Eds, solid Kat din fan, and I just trusting the process, waiting patiently until such time when Alden and Catherine will admit the true relationship they have. But still, I stand for Kat din no matter what happened. I know it's hard on your part, Miss Dar, and that sometimes you're being harassed by some basher but still standing still Kat din. Yan. So, sabi niya nga, kill with your kindness.
Sabi ni Miss Maria Hernandez, basta solid cut kami, siya mag-decide kung sinong magpapasaya sa kanya. Kahit sinong babae pa, i-chismis nyo kay Alden, sikat pa rin ang nasa puso niya. Sabi ni Sir Joel Lopez. Ang dami na, no? Ang dami nang nalilink kay Alden, ang dami nililink kay Catherine. Pero parang umuwi pa rin siya kay Catherine at saka sa isa't isa eh. So, salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.